Magandang umaga o gabi sa mga nakikinig. Ganon din sa narrator ng bagong channel na ito na si Sir Jeric. Sir Jeric, naengganyo din akong magpadala ng kwento dahil na rin sa mga napapakinggan kong mga kwentong binabahagi ng mga tagapakinig. Sir Jeric, tawagin mo na lang ako sa palayaw kong Yana. 40 years old ng Paranaque. Sir Jeric, nais ko lang maibahagi ang nangyari sa kaibigan ko noon na itago natin sa pangalang Cecil. Hindi niya po tunay na pangalan yon. May nangyari sa kanya na kakaiba na muntik na niyang ikabaliw o mawala ito sa katinuan. Nangyari ito noong mga dalaga pa kami. Nagkakilala kami ni Cecil sa trabaho. Bago lang ako noon sa pagiging sales lady sa isang supermarket. Sa medyo matagal naming magkasama, kahit papaano ay kilala ko na ang ugali niya. Mabait, madaldal, pero minsan ay may pagkamaldita na paggalit ay sasabihin kung ano ang gustong sabihin, lalo na pag singgan top-up. Isang gabi noon, pauwi na kami galing sa trabaho. Nag-aabang kami ng nasa sasakyan nang biglang may isang matandang babae ang bigla na lang sumulpot sa harapan namin at nanlilimos ito. Hindi ko napansin kung saan siya nanggaling. Namalayan ko na lang na nasa harapan ko na yung matanda na sa tingin ko ay nasa 60 na ang edad. Yun ay base ko sa itsura ng matanda. Nakabalabal ito ng itim na tela at marami na rin ang puti nitong buhok. Bigla itong naglahad ng kamay at nagsabing, "Ining, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting limos. Pambili lang ng kaunting pagkain." Tama namang may barya pa ako sa bulsa. Dinukot ko sa bulsa yung barya ko at inilagay sa palad niyang nakalahad. Nagpasalamat naman yung matanda. "Salamat, Ining." Tapos, kay Cecil naman ito ng limos at inilahad muli ang kanyang kamay. "Ining, palimos." Itong si Cecil, bagkus bigyan ang matanda, ay nagsalita ng medyo mataas ang tono sa matandang nanlilimos. "Aba lola, nabigyan na kayo, nanghihingi pa kayo." Bahagya akong siniko sa tagiliran si Cecil. "Bigyan mo na kasi. Bakit ako magbibigay?" Bumaling ulit si Cecil sa matanda. "Sa iba na ho kayo manghingi," sabi ni Cecil na mataas pa rin ang tono. Ewan ko ba kung bakit sinumpong ng pagkamaldita si Cecil. Marahil ay nadamay lang sa init ng ulo yung matandang babae. Dahil hapon pa lang ay inis na ito sa kanyang boyfriend. Dahil hindi raw nasagot o na-reply sa kanyang text at tawag. Pagkasabi ni Cecil na sa iba na lang manghingi ang matanda, umiwas na ito. Sir Jeric, naawa ako at napahiya sa matanda dahil sa inaasal ng kaibigan ko. Kaya dumukot muli ako ng pera para ibigay sa matanda. Nang iaabot ko na ang pera, Sir Jeric, napansin ko yung matanda na matalim ang tingin kay Cecil. At nakita kong parang may sinasabi ito dahil bagyang bumubuka ang bibig. Sa mahinang salita, "Lola, pasensya na po kayo sa kasama ko. Eto po, idagdag niyo po ito." Pero parang walang narinig ang matanda sa sinabi ko. Pero ako, narinig ko ang sinabi ng matanda. "Pagsisisihan mo yan." Nang nakasakay na kami sa jeep, nakita ko na nakatingin pa rin yung matanda sa amin ni Cecil. Habang nasa jeep kami,
Kinausap ko si Cecil tungkol sa inasal niya sa matanda. Hayaan mo yun. Obligasyon ko bang bigyan siya? Umiling na lang ako at hindi na nagsalita pa. Kinabukasan, pagpasok ko sa trabaho, na-late si Cecil ng pasok. Halatang puyat ito. Bakit ka na-late? Tanong ko sa kanya. Ang sagot ni Cecil, hindi daw siya nakatulog ng maayos kagabi. Sabi ko naman bakit. Ang kwento niya, nang makauwi daw siya sa bahay nila, bigla na lang niyang naramdaman na parang may mga insektong gumagapang sa balat niya. Pero yung pakiramdam na may gumagapang na insekto ay parang sa loob ng balat niya gumagapang. Makati at masakit daw. Pinakita ni Cecil yung mga marka ng pagkakakamot niya sa braso at sa tiyan niya. Nagkasugat na ang balat niya sa braso at sa tiyan. Pati nga sa loob ng shop, kinakamot pa rin niya ang balat niya. Hindi raw nawawala yung gumagapang. Tinignan ko naman, wala naman ako makitang gumagapang ni isang insekto. Dahil sa sitwasyon ni Cecil, nagpaalam siya sa amo namin na uuwi na siya. Mangiyak-ngiyak itong nagpapaalam. Pinayagan naman ito. Sa Jeric matapos yun, 3 araw na ang lumipas. Hindi pa pumapasok si Cecil sa shop. Pag nag-text ako, walang reply. Kahit tawag, hindi ito sumasagot. Hanggang sa dumating ang day off ko. Kaya naisipan kong puntahan si Cecil sa bahay nila para bisitahin at alamin na rin kung bakit hindi siya pumapasok. Pagdating ko sa bahay nila, tumawag ako sa gate nila. Nanay niya ang bumungad sa akin. Yana, ikaw pala. Sabi nito sa akin. Tita, magandang hapon po. Tita, si Cecil po. Hindi ito nagsalita at pinapasok muna ako. Tapos, pinaupo ako sa salas. Sa Jerry, kinausap ako ng nanay ni Cecil. Sabi ng nanay ni Cecil, may kakaibang nangyayari sa anak niya. Hindi ito makatulog dahil sinasabi ni Cecil na may mga gumagapang sa balat niya. Kinakamot nito ng madiin ang balat. At minsan daw ay may sinasabi itong may nakikitang maitim na imahe ng tao ang naglalakad sa loob ng kanyang kwarto. Hindi na rin ito makakain ng maayos dahil maging sa pagkain, ang tingin daw nito ay may mga uod na gumagapang sa kanyang pagkain. Sa Jeric, pinasilip na lang ako ng nanay ni Cecil sa kwarto ni Cecil. Nagulat ako. Ang laki ng ipinayat ni Cecil at puro sugat ang balat nito sa katawan. At parang wala ito sa sarili. Tinanong ko si tita kung nadala ba nila si Cecil sa doktor. Ang sabi, oo, nadala pero hindi naman daw gumagaling. Sa Jeric, naawa ko sa kalagayan ni Cecil. Sa Jeric, ang nakagamot lamang kay Cecil ay albularyo. Kahit hindi sila naniniwala sa albularyo, dala daw ng pagkadesperado na gumaling ang kanilang anak, ay dinala nila ito sa isang albularyo para ipagamot. Sa Jeric, nalaman ko ito nung maipagamot na si Cecil at unti-unti na itong nakaka-recover. Ito ay nang muli akong dumalo sa kanila makalipas ang ilang araw nung huling dalaw ko sa kanila. Ang sabi ng mga magulang ni Cecil, ayon daw sa albularyong gumamot kay Cecil, sinumpa ito at mabigat ang orasyon na ginamit ng nagsumpa kay Cecil. Nang ginagamot daw si Cecil, nahuli ng albularyo ang nagsumpa kay Cecil. Nagsasalita daw si Cecil pero boses yun ng isang matandang babae.
Alam daw ng albularyo na malakas yung matandang babae. Pero tinanong pa rin ito kung bakit nito sinumpa si Cecil. Ang sagot ng matandang babae, walang galang ang batang yan, makasarili. Sa Jeric, dahil sa nalaman ko, naalala ko yung matandang babae na nanlilimos. Pero hindi ako sigurado kung siya nga ang nagsumpa kay Cecil. Dahil sa nagawang mali ni Cecil, nakiusap daw yung albularyo na patawarin na ito at hindi na mauulit. Matagal bago daw nahingi ang kapatawaran ng nagsumpa kay Cecil. Mabuti at pinatawad si Cecil at binawi ang sumpa. Sa Jeric, sa nangyari kay Cecil, malaking aral ang kanyang natutunan. Maging ako ay natuto rin sa nangyari sa kanya na mag-iingat sa mga salitang sasabihin, lalo na kung ito'y makakasakit sa damdamin o sa pagkatao. Matutong rumispeto sa ibang tao, anuman ang katayuan nito sa buhay. Sa Jeric, sa ngayon ay pareho na kaming may pamilya ni Cecil. Sa Jeric, dito na natatapos ang kwentong ibinahagi ko. At sana'y maging aral din ito sa iba, lalo na sa mga kabataan. Ito si Yana ng Paranaque.